Isa ka hostage crisis ang nagluntad sa siyudad sa Victorias. Seaman nga armado sang high-powered firearm gin-hostage sa iya Iloy sa siyudad sa Victorias. Gin-hostage sing isa ka second mate nga seaman ang iya kaugalingon nga Iloy sa sulod sing Ilapulian kagabi sa Yapquina Street, Barangay 4, siyudad sang Victorias Negros Occidental. Ang suspitsado ang ginkilala nga si Tutsi Grisha, 39 anyos, soltero, kag isa ka seaman. Suno sa Iloy nga si Luisa, ang iya bata ang bago lamang nagkapanaog sa barko sang nagligad nga Agosto 26, apang ini ang dindiretsyo sa quarantine site gani mapila pa lamang ini kasimana nga nagatinir sa Ilapulian. Suno sa inablos nga lalaki sang suspitsado nga masami ini ang nagamaoy kung ini ang makapauli matapos nga magpanaog sa barko, bagay nga ginkumpirma naman sa mga otoridad bangot ini ang nakaagi sa dakop sang pulis bangot sa pagmaoy sa ila lugar. Suman sa kaingod sang suspitsado nga nagagamit man sa illegal nga droga, sa pagpangusisa sang Radyo Bandera Investigative Team sa mga pulis sang Victoria City Police Station, wala sa drug watch list ang pangalan sa suspitsado, apang sila ang may mga report nga nabaton nga ini ang may kaangtanan man ka nagagamit man sa illegal nga droga. Sa interview sang Radyo Bandera sa Iloy sang suspitsado, mga pila na kadlaw nga wala sang kaon kag wala man mayo nagkatulog ang suspitsado. Kahapon sang aga, ini ang nagawakal bahin sa kulto nga mayara kuno sa mga tawo nga may mga malain nga plano sa iya kag siya ang gina-hypnotize. Base sa manaysayon sa Iloy sa Victoria sa City Police Station Chief Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, sang aga pa lang ginaligar nga nagawaras na sa ilabalay ang suspitsado nga may ginawakal bahin sa kulto. Nagatin sa isa ka party ang Iloy kag ang suspect lamang nabilin sila pulian. Pagpauli sang Iloy, may dala ini nga mga madamo nga mga pagkaon kag ginbutang sa lamesa. Gintawag ang suspitsado kag yara sa banyo kag ginplastaran sang pagkaon. Bangod pila na ini kadlaw nga wala sang kinanahan. Pagabot sini sa lamesa, gilayon nga nagsinggitan ng suspect kung sino ang nagluto sa pagkaon. Dugang pasang Iloy, ini ang nagsinggit nga ang nagluto sini mabalik gid sa lawas nila. Kagin pangpilak sang suspect ang tanan nga mga pagkaon sa lababo. Pagkatapos nagsaka sa second floor, ang suspect kagin kuha ang isa ka mataas nga kalibre sang armas lutang. Tuman ang kahadlok sang Iloy sang gitutukan isang suspect. Sang bitbit nga armas kagin pangwasag sini ang mga galunan sang tubig kag nagkalaula sa salog. Iniman ang nagpalupok sang bitbit nga armas lutang sa sulod sang balay, samtang ginasinggitan ng Iloy kung sino ang nagpreparar sa pagkaon. Mahinay nga naglakat pagwa sa salas ang Iloy bangod nagadanaw ang salog. Sa nagkalaula nga tubig kay nagpungko ini sa nagapark nga pickup sa garahe. Iniman ang ginsunod sang suspect kag liwat nga nagpalupok sang armas kag ang bala nag-igo sa tailgate. Samtang nagapalangurog sa nervyos, nagayo ang Iloy sini na kung pwede ini siya magkagwa sa ilapulian para magbakal. Apang ginsigitan ni siya sang suspitsado, hindi kada maghalin. Padayon ng wakal sang suspect kung sino ang nag-hypnotize kag sa iya liwat, ginpalupok niya ang iya armas. 3 ka mga buho nga agis ang armas lutang ang nakitaan sa mga otoridad sa balay sang suspitsado. Isa sa gate, isa sa bintana nga nagbuka sang kristal, kay isa sa dingding sang salas. May mga empty shells man nga nakitan. Sa piyak kabahin, bangod sa armado kag dulom ang palibot sa balayan, nagdesisyon ang hepe sang Victoria's PNP Lieutenant Colonel Eduardo Corpus nga ipaagi na lamang sa peaceful negotiation atan nga effort samtang ginalibutan sa mga SWAT team nga naghalin sa Nukpo ang balay, agod mapasigurado nga hindi magkapanghalit sa palibot ang suspitsado. Ginsil off man sa mga pulis ang bilog nga bloke, agod wala sang civilian sa dalan. Ginpatay man ang tanan nga suga sa poste kag sa palibot nga may mga balay, agud hindi makitan sa suspect ang palibot.
Wala man sang pulis nga makitaan sa dalan, bangod mayara sang CCTV monitor ang suspitsado. Hugot nga gidpatuman ni Lieutenant Colonel Nazer Canha, Deputy Provincial Director for Operations sang Negros Occidental Police Provincial Office o KONOCPO. Nga wala sang media nga mag-Facebook Live o kon mag-report sa radyo na hanungod sa sitwasyon sa bangod nga nagamonitor ang suspitsado sa iya Facebook kag nagapamati manini sa radyo. Mando nga nahangpan ginarespito man sang Radyo Bandera Investigative Reports Team sa area. Alas 10:15 ginistorya ni Lieutenant Colonel Corpus sang Iloy kag ginpatagaan nga ang pulis nga nagatingwa nga ipasurrender ang iya bata kag maximum tolerance ang iya order sa tropa apang kung hinali magpalupok ang suspitsado sa mga pulis. Lainay nga istorya basi mapilitan ng mga operatiba nga magbalusutang bilang dipinsa man sa ilang kaugalingon. Bagay nga naintindihan sa nagakabalaka nga Iloy. Sa kagustuhan sang ground commander nga marisolbar ang sitwasyon sa hindi madugon nga pamagi, tigayon nga nag-trace ang Women's and Children's Protection Desk o kung WCPD ang pulian sang Nobya. Kag dito na ginayo ini nga pasakayan na lamang ang suspitsado kag istoryahon. Sa pagpati nga nagbalikay na sila sa duha, ang suspitsado kag ang Nobya sini, ang suspect nga naghambal kay nabatian man sa mga otoridad, halungan mo gid ang lawas mo. Mabalik na ako sakay dason simana. Ginpatawag na ako sang agency. Ginpapati sang Nobya ang suspect, ngayon ang yara sa gwa sa ilapulian, naghambal ang suspect sulod di balas sa balay. Abri na ang gate. Bangod sini gilayon nga gintawgan sang WCPD personnel ang ground commander na open ang gate kag wala nakalak. Ang mga SWAT team naman ang nagposisyon amat-amat pagkadto sa gate samtang nagahalong nga hindi makitaan sa CCTV. Nagsabat ang Nobya sa suspitsado. Gwa di bala kay ari ko di sa gwa. Nagsabat man ang suspitsado si Nobya, ikaw di gani sulod kay open na ang gate. Nagsabat man ang Nobya, hindi kuya. Mastorya ko sa imo kung hiyaboy mo lang ang imo armas sa gwa kay nahadlok ko kay may armas ka. Sa pagpati nga ang Nobya ang yara sa gwa, kag wala naman sang pulis sa palibot, wala man sang FB Live sa mga radio stations, ginbutang sa suspect ang loaded nga armas sa katre, kag gini ang panawag sa italom sang ilapulian. Ginabrihan sang suspect ang gate, kag nagtamo. Agod lang tawon kunarang Nobya sa sagwa sang balay, dito na, kag gini ang gingulpi sulod sang SWAT team nga yara lamang nakaposisyon sa kilid sang gate, kag successful nga na-immobilize ang suspitsado. Dito na kag gindeklarar ni Police Lieutenant Colonel Canha kag Police Lieutenant Colonel Corpus nga ibalik na ang kuryente kag natapos ng tensyon nga naghatag sang kakulba sa mga pumuluyo sa sulod sa masubra 5 ka oras. Gilang nga ginporma sa mga otoridad ang search team nga ginabugusan sa himata sang suspect, barangay officials, duwa ka mga search personnel, police documentary, forensic technician, kag duwa ka mga representative sang media nga mo ang Radyo Bandera reporters bilang media representative. Nakitaan ang 3 ka mga igo sang bala sa susupulian, nakitaan man ang mga pipilag ka mga empty shells, kalibre sang armas luthang, mga matag-as nga kalibre sang armas. Nakuha man sa mga otoridad ang pipilag ka mga sachet sa ginasuspitsuhan shabu, sigarilyo, kag pipilag ka mga bala nga wala pa napalupok. Isa ka chamber-loaded sang sniper rifle with bipod accessory ang nakitaan sang search team nga nakatungtong sa ibabaw sang katre sa kwarto sang suspect. Ining isa ka US-made Remington Model 700 caliber .308 bolt action rifle with serial number 726142. Sa karon ang suspitsado ang yara na nahunong sa custodial facility sang Victoria City Police Station. Magapangatubang ini sang patong-patong nga kaso angot naman sang iya ginhimo.
Reports from Radyo Bandera Investigative Team headed by Radyo Bandera Network Program Director Kabanderang Jinpul Cañete Generoso, Kabanderang Ding Taladico, Kabanderang Ruel Pinida, Kabanderang Troy Tisoy, kag Kabanderang Martin Dimaisi. Ako naman si Kabanderang Rods Palma. Nagabandera kami sa matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan. San Negros, Radyo Bandera.